Sumagot ka, kaabogada mong tao. Huwag kang magsinungaling. Nakakahiya ka sa profesyon pag ikay magsinungaling. Nakakahiya na nga kung ikaw ay drug user. Lalo pang nakakahiya kung ipagtatago mo pa yan. Kung sila kontento sa panawagan ni Senator Amy Marcos dahil ang gusto nga nila, imbestigahan sa Senado, ipatawag itong si F. Elisa. Okay, so hi ulit na. Kumusta? Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets M Vlog. Ito guys, si Senator Amy Marcos ay nagsalita na, no? Nagsalita na. Ayan po, oh. Amy, pinagpaliwanag ang palasyo. So ito, nananawagan si Senadora Amy Marcos sa Malacanang na maglabas ng komprehensibong ulat kaugnay sa pagpanaw ni Paulo Tantoco at paglilinaw sa posible umanong pagkakasangkot ni First Lady Liza Marcos. Nako po. So dapat raw itong sagutin ni F. Elisa itong issue na ito. Kaya lang si F. Elisa tahimik talaga. Pero ang mga commenters guys, no? Ang mga commenters po ni Senator Amy Marcos ay hindi po sila kontento sa panawagan ni Senator Amy Marcos dahil ang gusto nga nila, imbestigahan sa Senado, ipatawag itong si F. Elisa. Diba? Sagutin niya itong isyong ito. Eh, si Pulong nga noon ay hindi nga yan tinutolerate ni PRRD eh. Yung na-issue siya patungkol sa smuggling ba yon? Sabi ni PRRD, harapin mo yan, harapin mo sa Senado. Anong ginawa ni Pulong? Humarap siya. So dapat ganun din ang gawin ni F. Elisa. Humarap siya kung ipatawag siya ni Senator Amy Marcos kung ipatawag niya. Kasi ang post niya dito, nanawagan lang siya eh, pinagpaliwanag lang niya eh. Itong si F. Elisa. Pero ang mga commenters, 34K reacts and 5,200 comments, 9,600 shares, sa 5,200 comments, puro ano yan, hearing, Senate hearing yan, no? Hindi sila kontento. Tingnan mo yung mga comments nila, dapat ipatawag sa Senado. Dapat mag-hearing ka, Senator Amy Marcos. Hindi kami kontento sa mga paliwanag na yan. Dapat mag-explain siya mismo sa hearing sa Senado. Kita nyo mga comments, lahat, puro Senate. Yung iba, hair follicle test. Diba? So, yun po ang hiling ng mga netizens na paimbestigahan sa Senate. Kung kaya nga gawin ito ni Senator Amy Marcos. So, eto na nga guys. Itong video maipapanood ako sa inyo. Ang ganda po ng explanation ni Harry Roque dito. No? Patungkol din po ito sa issue ni Tantoco at ni F. Elisa. So, sabayan niyo po akong manood. Tara, panoorin po natin. Inaabangan natin, ano ba talaga ang resulta ng investigasyon? Kasi doon sa naunang nakita ko, may mga krimen na nabanggit na posibleng managot si Liza Araneta Marcos. Ang mga krimen na yan, kasama na nga yung reckless endangerment dahil nga di umano, may nag-utos na wag mo nang tumawag ng saklolo dahil pag natulog daw itong si Paulo Tantoco, okay na siya, no? Para bagang bihasa sila sa epekto ng cocaine. At saka meron pa yung drug use, no? At saka yung ng transportation ng mga pinagbabawal na droga. So anyway, malalaman po natin yan sa taktang panahon kung ano talaga ang magiging resulta ng investigasyon. At hindi naman po pwedeng forever ang investigasyon. Kailangan matapos yan. At since nangyari yan ng Marso, anong buwan na po ngayon? Mag-Agosto na sa susunod na buwan. Inaasahan natin matatapos na yan at lalabas ang buong kwento kung ano talaga naging papel ni Liza Araneta Marcos. Pero alam nyo, talagang there is a God. Kasi matapos silang sumipsip at talagang kumuha ng appointment kay President Trump, lumabas itong balitang ito, no, na nagkukumpirma ng kinamatay ni Paulo Tantoco ay cocaine overdose. So ano kaya ang sasabihin ni Trump kapag nagpakita si Liza Araneta Marcos sa kanya? No? Alam naman natin na si Trump nagsabi na parang si Tatay Duterte that he hates drugs. At saka siya maglulunsad ng sarili niya war on drugs. So good luck sa inyong mag-asawa kapag kayo'y pumapil-papil kay Trump na alam na ngayon na ikaw ay dawit sa isang cocaine overdose incident dyan sa Beverly Hills, California. Ang sa akin lang, umamin ka na, Liza Araneta Marcos. You are a lawyer. You are an officer of the court. Umamin ka na. Kung ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal ng droga, aminin at magparehab.
At dahil ikaw ay esposo ng presidente, chances are, gumagamit din ng iyong esposo, gaya ng sinabi ni Cathy Binat at gaya ng sinabi ng confidential agent ni Agent Morales at ng mga PIDEA agents na nagbigay ng ebidensya kay Tatay Digong na gumagamit nga daw ng droga si Marcos Jr. pag siya'y bumibisita ng Davao kasama ang mga alta de pamilya ng Davao. No? So sa akin, mas mabuting umamin ka na kaysa maunahan ka pa ng investigation report ng police sa LA Police. At kahit anong plans ang gawin nyo dyan, at nabalita kasi na may mga Asian na mga nakasuit na pumunta dun sa Beverly Hills Station na siguro dahilan kaya ngayon medyo classified as top secret investigation itong pangyayaring ito, hindi mo mapaplansya ang katotohanan dyan. Kung sa tingin mo sa Pilipinas, kayang-kaya mo lahat, yan sa Amerika, hindi mo kakayanin. Lalo na droga ang pinag-uusapan. Ang tingin ko, lalabas at lalabas ang totoo, mas mabuti kung umamin ka na. Huwag mo nang antayin ang report kung saan ikukumpirma na isa ka sa mga persons of interest o kaya naman kakasuhan dahil sa reckless endangerment at saka possession and use of narcotics sa Amerika. Abay, come to think of it, no? Baka ikaw ay pinakaunang first lady na dawit dyan. Another first for bagong Pilipinas, no? Talaga nga naman ang mga Marcoses, no? Napakadaming mga record na binibigay sa ating Pilipinas. Nakakahiya nga lang. Pero sa tingin ko, sa pag-iisip nila, basta nasa balita sila, happy pa rin sila, no? Diba? Iba talaga mag-iisip kapag naka-influence ng cocaine. Kaya mga kaibigan, ha? Say no to cocaine, say no to drugs dahil nakakasira talaga ng buhay ang mga droga niyan. Tignan ninyo ang mangyayari sa mga Marcos pag nagkaroon ng kumpirmasyon na dawit itong Lisa Araneta Marcos dito. Ano na mangyayari sa mga Marcoses? Tapos na po yan. Kahit anong sabihin ni Anse Claire, hindi na po niya mapaplansya ang lusot na yan at hindi na siya mapapatawad sa kahihiyan na ibinigay niya sa bayan pag nakumpirma po ang kanyang paggamit ng droga at yung kanyang papel doon sa pagpigil na pagkuha ng tulong para kay Paulo Tantoco. At ulitin ko po, pagkaman tayo nakikiramay sa pamilyang Tantoco, sana po, ipaglaban naman nila ang katarungan para sa kanilang namatay na kaanak. Well, pag-usapan naman po natin to, isa na namang balitang mainit-init pa. Biglang nabulaga tayo nang nalaman natin na itong si Secretary Ibo Teodoro ng DND na 1 bilyon ng confidential fund ay konfirmado po. Abay, dayuhan pala at siya ay naging citizen ng Malta. Ang Malta po ay maliit na bansa yan, pero kabahagi po yan ng European Union. Ang depensa naman nitong si Ibo Teodoro, bago rin siya tumakbo kasama ko ng 2022 elections, at bago siya na talaga bilang kalihim ng Department of National Defense, ay i-give up na niya ang passport niya. Well, alam niyo po, lilinawin ko po ha. Bagamat ang passport ay isa sa pruweba ng iyong citizenship, ang passport ay travel document lamang. Yan po ay ebidensya na iyong pagiging citizen ng isang bansa, pero primarily ginagamit po yan sa biyahe. So yung pagiging citizen mo, bagamat yan ay pwedeng patunayan ng isang passport, ng passport ay hindi yan ang tanging ebidensya na ikaw ay naging dayuhan. Ang tanging ebidensya siyempre dyan ay kung ikaw ay nanumpa para maging tapat sa isang banyagang bansa, bukod pa sa bansang Pilipinas. Anong masama na siya'y nanumpa ng katuparan sa bansang Malta? Ikaw ay Secretary of National Defense. Palagi natin pinag-uusapan ang mainit na usapin ng West Philippine Sea, ang hitwaan ng Amerika at ng China, at kung saan papanig ang China. At alam naman natin, amboy ka, Secretary Ibo Teodoro. Ikaw ay sunod-sunod sa mga Amerikano. At alam natin na ang pulisiya ng mga Amerikano at ng mga Europeans ay halos kapareho pagdating sa West Philippine Sea. Lahat sila, Amerikano, European, natatakot sa pagdating ng paglakas ng China at nais nilang pigilin ang paglakas ng China. Kaya lahat sila nagkakaisa na pagtulungan ng China. No? So, anong problema kapag ikaw ay Malta, citizen ng EU, at ikaw ay Secretary of National Defense? Well, kapag sinasabi ni Secretary Ibo Teodoro na kinakailangan pangalagaan ng soberanya ng Pilipinas at pangalagaan di umano ang international law, kaninong interes ang kanyang tinataguyod? Interest ba yan ng Pilipinas o interest ba yan ng European Union? Abay, after all, ako po, 2 beses nag-aral sa Amerika, 2 beses nagturo sa abroad. Sa Amerika po at sa England ako nag-aral at nagturo po ako sa Amerika at sa Singapore. Pero minabuti ko pong wag manumpa ng katuparan sa kahit anong banyagang bansa. Dahil hindi po pwede na magkaroon ng 2 amo. You can only have one master. Iyan po aking paniniwala. Kaya bagamat meron tayong dual citizenship,
para naman pagbigyan yung mga Pilipinong kababayan natin na nagkaroon ng bagong citizenship para lang sa kanilang hanap buhay. Ang totoo po, pag ikay manunungkulan sa gobyerno at ikaw ay itatalaga pang kalihim ng national defense, na national security ang pangunahing trabaho mo, kinakailangan isa lang ang amo mo. Hindi po pwedeng maraming amo. Dahil pag maraming amo, kaninong interes ang sinataguyod mo? So yung mga sinasabi ngayon ni Secretary Gibotidoro na kinakailangan tindigan ang China, na ambanta ang China sa international security and peace ng ating rehiyon, yan ba ay dahil siya ay Pilipino o dahil siya ay isang European na kumikilala ng katapatan sa European Union? Diba? Dahil alam niyo po, tayo lang naman sa Pilipinas ang nagpapagamit ng ating teritoryo sa mga Amerikano para sa mga kasundaluhang mga Amerikano. Tayo lang sa Pilipinas, dahil sunod-sunuran tayo sa Amerika, ang di nakikinabang sa bagong pagyaman ng China. Tignan nyo naman ang Thailand, tignan nyo ang Indonesia, tignan nyo ang Malaysia, tignan nyo kung ganong karaming damukal na dolyares ang ini-invest ng mga Chinong mga ngalakal at mga namumuhunan sa mga bansang Thailand, Indonesia, Malaysia at Vietnam. At ikumpira mo dun sa limos na binibigay nila sa Pilipinas. Ikumpira nyo yung milyon-milyong mga turista na dumarating galing sa China, sa Thailand, sa Indonesia, Malaysia at Vietnam. At tignan nyo, halos wala nang mga Chinong pumupunta sa Pilipinas. Bakit? Dahil nga inaaway natin ang China. Samantalang alam natin na pagdating naman sa ganda ng bayan, walang laban niya mga Thailand, Indonesia, Vietnam at Malaysia, no? Pinakamagaganda po ang ating beaches. Pinakamagaganda ang ating mga tanawin. And yet, walang nagpupunta ng Chino. Bakit? Kasi si Marcos Jr., si Gobotidoro, tinatrato, nakalaban ng China. At bakit naman pupunta mga Chino rito kung sa tingin nila, nagkakaroon ng peligro sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagbisita sa Pilipinas dahil tinuturing sila ng mga kalaban. O ngayon, ang tanong ko, kapag ikaw ay tinuturing mong kalaban ng China, sinong interes ang tinataguyod mo? Interes Pilipino o interes ng European Union? Kasi kung interes ng Pilipino ang tinataguyod mo, ang dapat na inaatupag mo, ano ang magbibigay ng mas maraming pagkain sa kapagkainan ng mga Pilipino? Hindi ba yung mga kapital na po pwedeng dali ng China, yung mga turista na po pwedeng maging dahilan na magkaroon ng napakadaming hanap buhay dito sa Pilipinas, yan ay magbibigay ng mas maraming pagkain sa kapagkainan ng mga Pilipino at dapat yan ang ating atupagin. Dahil yan ang sang-ayon sa ating pangnasyonal na interes na itaas ang antas na kabuhayan ng ating mga kababayan. Ba't hindi mo ginagawa yan? At kabaliktaran ng ginagawa mo. Dahil ba ikaw ay nag-swear ng allegiance sa Malta at sa European Union? Ano ba yan? Wala naman nagpilit sa iyo na kumuha ng Maltese citizenship. In fact, walang dahilan para kumuha ka ng Maltese citizenship. Wala naman naghahabol sa iyo. Dahil mula nung nanalo iyong pinsan, si Marcos Jr., hindi ka naman po pwede magpanggap na ikaw ay inaapi at kinakailangan mo ng fallback kung ikaw ay apihin sa Pilipinas. Nung panahon naman ni Presidente Duterte, ilang beses kita nakita sa Davao. Isa ka sa pinakasipsip kay Tatay Digong. At matapos na maging presidente ang Tatay Digong at kinidnap sa dahig, hindi ko maintindihan, sa kabila na iyong kasipsipan kay Tatay Digong, isa ka pang naging promotor at taga-implement ng pag-ngidnap kay Tatay Digong. Ano ba yan? Ang taas ng respeto ko sa iyo Dahil number 1 ka sa bar, number 1 ka sa klase mo sa UP Law, bagamat hindi tayo magka-batch, no? Pero bakit ganun? Bakit wala kang katapatan doon sa sinipsipan ng presidente? Di ba? Ilang beses na madaling araw na ikaw inaabot dyan sa Davao, nakikipag-inuman kay Tatay Digong. At proud na proud mong sinasabi na naging kliyente mo si Tatay Digong. And yet, parang sa'yo, baliwala lahat yon. At talagang nung kinidnap si Tatay Digong, isa ka sa 3 pinaka-influential na nagpatupad yung kidnapping na yan. Tapos malalaman namin ngayon, ikaw pala ay kumuha ng ibang citizenship bukod sa Pilipinas. Anong dahilan mo? Nung panahon ni Tatay Digong, sip-sip ka. Wala namang dahilan para ikay kumuha ng asylum o para maniguro sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pangalawang citizenship. Tapos naging presidente yung pinsan ni Marcos Jr., lalong wala kang dahilan. Nung panahon ni Noynoy Aquino, wala ka rin dahilan. Bakit? Kamag-anak mo rin si Noynoy Aquino Di ba? Maski hindi magkakampi sa politika ang iyong tiyuhin na si Danding at si Cory, magkakadugo pa rin kayo. Hindi naman makukuha ng magkakadugo na ikaw ay pakulungin. Di ba? So sa tingin ko, wala talagang dahilan. Walang banta sa buhay mo para ikaw ay kumuha ng pangalawang citizenship. Other than, ayaw mo lang talagang maging Pilipino. Pues, kung ayaw mo maging Pilipino, huwag kang manungkulan. Ganun lang yun. Ako nga
bagamat tayo kumukuha ng asylum sa Netherlands, talagang linilinaw ko po, hindi ko itatakwil ang aking pagiging Pilipino. Kung ako ay i-require sa asylum proceedings na ipatakwil ko ang pagiging Pilipino, hindi ko na po itutuloy yan. Magpapakulong na lang ako sa Pilipinas dahil ni minsan, sa dami ng pagkakataon ko na itakwil ang aking pagka-Pilipino, hindi ko po ginawa. At kaya nga po, tinatapos ko ang lahat ng aking lives sa pagsasabi na mahal ko ang Pilipinas dahil ito lang ang aking lupang sinilangan, ito lang ang aking bansa, ito lang ang bansa ang mamahalin ko, at ito lang ang bansa na aking ipagtatanggol. Wala na po akong sinumpaan ang katapatan kung hindi sa bansang Pilipinas at wala po akong plano kahit kailan na manumpa ng katapatan sa kahit ano pang banyagang bansa. Ako naman, dito kay Marcos Jr., kamag-anak mo rin itong si Gibo, 1 bilyon ang intelligence funds ng DND, 5 bilyon ang intelligence funds mo, bakit hindi mo nalaman? Nadayuhan pala yung dais mo maging Secretary of National Defense. Hindi lang yun. Talagang riniserba mo yung posisyon ng Secretary of National Defense. Kay Gibo Teodoro, inantay mo siya hanggang matapos yung kanyang election ban para italagang Secretary of National Defense. And yet, hindi mo alam na dayuhan siya. Yan kasi kung ano nung inaatupag mo. Kaya nga sinasabi ko bagamat hindi ko sinasabi talaga na conclusive na ikaw ay bangag, chances are baka ikaw nga kasi hindi mo pinapasinungalingan sa pamamagitan ng hair follicle test. Kaya ulitin ko po para na ako sirang plaka, hair follicle test kung gustong pasinungalingan na ikaw ay bangag. Diba? At lahat kami matutuwa kung mapapatunayan na hindi ka bangag. Kasi malalaman namin na lahat ng iyong kapalpakan hindi pala dahil ikaw ay bangag kung hindi ka talaga ay walang kakayahang mamuno. Parang mas okay tanggapin doon sa mga nabudol mo sa unit team na talagang wala ka lang kakayahan talagang mamuno kaysa doon sa sinuportahan namin ang isang bangag. Kaya please lang, magpa-hair follicle test ka na para mas madaling tanggapin sa amin mga nabudol mo na at least talagang wala ka lang talagang kakayahan mamuno at hindi yan dahil sa bisyo, di ba? Ay, nako, buhay-buhay nga lang naman. Tayo move on na tayo dahil natanggap na naman natin ang budol tayo. At ngayon, kinakailangan lang tayo manindigan na hindi na tayo papayag na salawlain ang ating bayan ng mga tao na wala sa tamang pag-iisip. So ngayon, ulitin ko po itong kumpirmasyon na si Paulo Tantoco ay namatay sa cocaine overdose, kinakailangan sagutin. Lisa Marcos, nasa police report, naroroon ka sa room kung saan nakakuha sila na isang plastic na supot na merong narcotics na pinagdududahan, na merong mga dollar bills, na merong powdery substance, merong pang mga syringes. Hindi ko alam kung ang cocaine ay ini-inject din sa mga veins, no? Pero meron pa mga syringes. Parang yung paggamit nila ng cocaine, hindi lang sa pamamagitan ng pangsinghot, meron pang injection na ginamit. Ano ba yan? Masyado ng hardcore talaga ang paggamit. At kasama, kumpirmado, si Liza Araneta Marcos dyan. So ano, pare-pareho ba kayo nag-hide dyan? Sumagot ka, kaabogada mong tao. Huwag kang magsinungaling. Nakakahiya ka sa profesyon pag ikay magsinungaling. Nakakahiya na nga kung ikaw ay drug user. Lalo pang nakakahiya kung ipagtatahago mo pa yan. Dahil at least ngayon, pwede kang magpagamot. At pwede mong isalba ang bayan kapag aaminin mo na ang bisyo ay hindi lang nasa iyo, kung hindi pati sa iyong asawa. Yan ang redeeming factor mo bilang kasing abogado. Aminin at hikayatin ng iyong asawa magpagamot, sabay na kayo. Mag-couples therapy kayo kung kinakailangan. Pero meanwhile na nagko-couples rehabilitation kayo, ibigay nyo naman ang pamumuno ng bansa sa tao na nasa tamang pag-iisip. Walang iba kundi si Vice President Sara. Dahil kaya mo naman kinuha yan na Vice President, hindi lamang para manalo ka. Dahil alam mong wala kang pag-asa nung manalo nung kampanya dahil lahat ng survey napapakita na si VP Sara mananalo, no? Pero at least, pinili mo siya para kung hindi mo kayang mamuno, kampante ka sa magiging pamumuno ni Inday Sara. Diba? Pinili mo siya binilit mo pa nga binola pa nga ni Amy Marcos yan So ngayon, panindigan ninyo yung iyong pinili na Vice President. Kung ikaw ay nagkaroon ng kumpiyansang tumakbo para siya maging Vice President, sana naman buong kumpiyansa mo ngayon na kaya niya ang mamuno ng bayan ngayong ikaw at ang iyong esposo ay magpaparehab. Yan na po talaga ang pinaka mabuti niyong gawin.
Okay? Eh, bukod siyempre sa pag-amin. Pero ngayon, parang miski hindi ka na umamin eh. Kumbensado na ang buong bansa. Auntie Claire, nabibingi ako sa iyong katahimikan. Ano na naman kabadbagan ang sasabihin mo dito sa report tungkol kay Paulo Tamtoco na kumpirmado sa police report, naroon kasama sa kwarto kung saan namatay si Paulo Tamtoco, doon sa same kwarto na nakakuha ng supot ng cocaine ang ating First Lady. Ano na naman kabalbalan ang sasabihin mo para umiwas sa katotohanan. Pero gaya ng sinasabi ko, I love Auntie Claire. Mapapabilis ang pag-alis kay Marcos dahil sa kanya. We love you. Huwag kang aalis dyan. Kailangan ka namin ng mas mapabilis ang pagpalit sa tao na walang kakayahang mamuno. Nako, nandito po ako sa restaurant, kaya hindi ako masyado pa pwede magtititili. Pero ganun pa naman, nagtititili na rin ako sa galit dito, no? Dahil hindi na po pwede ano tawag doon, masuppress yung damdaming galit na galit ka na. Insulto na sa mamamayang Pilipino yan. Ano ba yan? Criminal na First Lady. Addict na First Lady. Ano ba yan? Pinagtatawanan na tayo. Tapos pupunta ka ngayon doon kay Trump. Uy, mahiya kayong dalawang mag-asawa, ha? Sasabihin ni Trump, oh, have you had your cocaine today, Mr. President? Madam First Lady? Buti na lang, hindi kayo mapagbigyan ni Trump dahil Trump, like Duterte, hates drugs. Diba? O ano, sasama ka ba sa Amerika, Lisa Araneta Marcos? O siguro pag sumama ka, meron ka immunity. Pero kahiya-hiya ka naman kung sumama ka pa. Eh talaga pag sumama ka, super kapal mo ka na talaga. Talaga naman, yan lang masasabi ko. Wala ka ng kahihiyan sa sarili. Pag matapos nitong pag-release ng findings ng Beverly Hills Police, eh ikaw ay sumama pa, no? Nakakahiya ka na talaga. Anyway, sasakay na po kami ng tren pabalik ng Dahig. Pero, kinailangan mag-vlog dahil napaka-importante ng pag-uusapan natin. Ang presidente na wala sa tamang pag-iisip, walang mabuting magagawa sa bayan. At ang Secretary of National Defense na ang kanyang katapatan ay nasa dayuhan, wala pong pang-national na interest ng Pilipino ang matataguyod. Ako naman po, voluntaryo lahat ng ginawa mo, Secretary Gibo. I'm appealing to your sense of decency. Iwanan mo na yan. Dahil alam natin, nung ikaw ay nanumpa ng katuparan sa Malta, alam namin na kulang talaga ang pagmamahal mo sa Pilipinas. Okay lang yon. 110 million naman po mga Pilipino. Marami pang mas nagmamahal sa inyo. Dahil kami, may mga pagkakataon magpalit ng citizenship, hindi po ginawa. Hayaan nyo na po, doon sa tunay na nagmamahal ang mga laga ng pang-national na interest, lalo na ng seguridad ng Pilipinas.